life discipleship journey po na ito, ay nahati po ito sa apat. Okay? So sabihin mo nga sa katabi mo, apat. Okay. 4 na linggo rin po na meron ng October. Sabihin mo sa katabi mo, 4 na linggo kang wag-a-absent. Okay. So, di ba po, so paalala po sa atin, kung gusto po ninyong matapos ang sermon series po natin sa buong October po na ito, sana po sa loob ng 4 na linggo ay wag po kayong mawawala. Bakit? Kasi kapag na-miss nyo po ang isang linggo, maaring matanong nyo man sa inyong katabi, ano ba yung pinag-aralan natin na nakaraang linggo? Ano po? Ay, nasa sa inyo na po yun. Kung kayo po ay talaga pong may desire na matapos po ang atin pong sermon series sa buwan po na ito. So, ang una po natin pag-aaralan ngayon pong linggo ay pinamagatan po nating link. Ano po? So, ang link po ay tumutukoy po sa linking people to Christ by fostering relationship and sharing the gospel with them. So, sa part po na ito, una po natin pag-aaralan, paano nga po ba tayo makapaglalapit ng tao sa atin pong Panginoon? At yung pangalawa po nating linggo, ay doon naman po natin ituturo at sa atin po ituturo yung patungkol po sa incorporate, which is paano nga po ba ang isang mananampalataya kailangang maisama doon po sa katawan ng ating Panginoon para siya ay mas lumago pa. Samantalang yung letter F ay form. Ano po, so 2 linggo po natin ito. Dito naman po tuturuan tayo na bilang isang mananampalataya, ano nga po ba yung mga karakter? Ano nga po ba yung mga bagay na kailangan pong i-form sa atin ng Panginoon? At yung last part po sa huling linggo po na October natin, dito po natin pag-aaralan yung word po na ay malalim na sa Panginoon, paano naman tayo magpapagamit sa Kanya. So, paalala po to sa atin, ano po, na sana huwag po kayong mawawala sa loob po ng 4 na linggo po ngayon pong October. So, ang focus po ng pag-aaral natin sa umaga po na ito ay naka-focus po tayo sa letter L, which is link. Okay, sabihin nyo nga po link. Okay, sa Tagalog po nito, ito ay ugnay o ano po, may uugnay, maididikit o kaya po mailalapit. Ano po? So pag-uusapan po natin sa umagang ito, paano nga po ba tayo makakapaglapit ng tao sa atin pong Panginoon? So kanina napindot ko na to, hindi na kayo na-surprise tuloy. Ano po? So lahat po tayo ay dumaan na po sa punto ng ating buhay na tayo po ay nagmahal. Tama po ba? Sino po dito yung sa talambuhay nyo hindi pa kayo nagmahal? Sige, tanungin mo nga yung katabi mo, nagmahal ka na ba? Okay. Eh, katabi mo yung asawa mo, parang hindi pa ata. Joke lang po joke lang. Pero di ba po, lahat po tayo ay dumaan na po sa level na tayo po ay nagmahal. O kaya naman po tayo ay minahal. Ayun, ang ganda nun ano. Ang tanungin mo yung katabi mo, kamahal-mahal ka ba? Di ba po, masarap pag tayo nagmamahal Ano po, pero kapag alam mo sa sarili, yung ugali mo, hindi pa nababago, ang sama-sama ng ugali mo, sa palagay mo may mga taong magmamahal sa'yo. Di ba po, medyo questionable yun Ano po, mahirap mahalin ang isang taong hindi ka mahal-mahal. Kaya po sa umaga po na ito, inyo pong napapansin yung aking pong picture dyan, ano po, kapag ang isang tao po na inililink sa atin, kapag isang tao po na inilalapit sa atin ay gusto mo, example, pasok sa standard mo, ano po, example, smart, tall, ano nga po yan? Dark and handsome. Hindi, dark pati Hindi po yun yung pastor nyo Ano po, example lang po yun. Pero, di ba po, yung mga babae, standard dito Kapag yung mga inililink sa inyo na lalaki ay pasok sa standard nyo, kahit may kulang yan na isa, pero yung mga major standard nandun, ay pogi, pwede na to. Ano po, ay pogi, kahit hindi marunong maglaba, pwede na to, magpapalaundry na lang kami. Ay, example, lalaki naman, ano po, ang number 1 na standard example na lalaki, maganda. Maganda, pero di marunong magsaing. Pwede na yan, di ba? Kapag mga pasok sa standard natin, yung mga inililink po sa atin, madali nating tanggapin, madali silang mapalapit sa atin. Tama po ba? Ay, okay lang, hindi marunong magsaing. May food panda naman kami, mag-order na lang kami, di ba? So mostly, gina-justify natin yung mga bagay kasi gusto natin na mapalapit po sila sa atin. Pero tandaan po ninyo, kapag ayaw nyo naman, yung mga tao na gustong i-link sa inyo, di ba? Example po, ayaw na ayaw mo sa tao na yon, pero siya pa yung laging itinutulak sa'yo ng barkada mo, ganito, ganyan. Ano po, kahit ano pang tulak sa'yo, pero ayaw mo sa tao na yon, hindi ka talaga malilink sa kanya. Tama po ba?
Pero sa umaga po na ito, ibang link po yung pag-uusapan natin. Paano naman po ang isang tao na wala pang pagkakakilala sa Panginoon ang kailangang mailapit sa Kanya upang magkaroon siya ng malalim na relasyon sa atin pong Diyos. Handa na po ba kayo? Sabihin mo nga sa katabi mo, handa ka na ba? Okay. So, paalala po, bago po tayo magsimula, pakitakpan po ng inyo pong mga relo at hindi ko po alam kung anong oras tayo matatapos. Pero malamig naman po dito, tama ba? Okay, so pwede po kayong matulog, wag lang po kayong sasandal sa katabi nyo. Baka parehas po kayong makatulog, okay? So, sige po, tayo po ay magsimula na how to link people to Christ. So sa umaga po na ito po yung sermon series po natin at uumpisahan po natin na sagutin ang katanungan po na paano tayo makapaglalapit ng tao sa atin pong Panginoon. So inanyayahan ko po na tumayo po ang bawat isa at sabay-sabay po nating basahin ang salita po na ating Panginoon. In 1, 2, 3, go! Baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Kaya't humayo kayo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sandali po muna tayong manalangin. Aming Diyos at amin pong Ama, sa umaga po na ito, alam po namin na Ikaw po ang dahilan kung bakit po kami narito ngayon. Kaya't patuloy ko pong idinadalangin na bigyan mo po at linisin ang amin pong mga puso sa anuman pong mga bagay na maaring makahadlang po sa amin upang hindi po namin maunawaan ang iyo pong mga salita. Kaya po Panginoon, amin pong pinapagkatiwala na po sa iyo, amin din pong ibinababa ang aming mga sarili. Kung kami man po Panginoon ay napapagod o ay naantok, dalangin ko po o Diyos na bigyan mo po kami ng kasigasigan na mapakinggan po ang mensahe sa umaga po na ito. At ganun din po yung dalangin namin na Lord, hindi po kami lalabas sa simbahan po na ito na hindi po namin nauunawaan yung mga salita mo na gusto mo pong iparating sa bawat isa po sa amin. Kaya Panginoon, patuloy mo po kaming sangkapan ng kasiyahan, ng kagalakan, at patuloy po Panginoon ng eagerness po na talaga pong namnamin ang iyo pong mga mensahe sa umaga pong ito. Huwag po nilang tingnan kung sino yung nagsasalita, kundi tingnan po nila kung ano po yung mga salita mo na gusto mong ituro, ipaalala at ituwid po sa aming mga buhay. Purihin ka po sa umagang ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen at amen. Ayan, makakaupo na po ang bawat isa. So, sige po, tayo po ay magpatuloy na at ako po ay handang-handa na sa umaga po na ito. Kayo po ba? Handang-handa na po ba kayo? Okay, so sige po, tayo po ay magpatuloy na. Yung atin pong binasa ay ito po yung tinatawag po na Great Commission. Ito po ang pinaka-background po ng Matthew 28, verse 18 to 20. Ito po yung mga huling kataga na binanggit po ng ating Panginoong Hesus bago po siya umakyat sa langit. So ibig sabihin po, ito na yung pinaka-summarize, ito na yung pinaka-conclusion kung bakit po siya pumarito sa lupa. At ano po yung tinukoy niya doon? Binigyan niya ng commission, binigyan niya ng atas, yung kanya pong mga disipulo na ito ang mga dapat ninyong gawin. Kaya po sa umaga po na ito, pag-uusapan din po natin, the Great Commission is not about making converts, but it is about making disciples. So ibig sabihin po, yung mga binigay pong turo ng ating Panginoon, ay hindi po niya yan basta ibinigay lang sa atin upang may ugnay lang tayo sa ating Panginoon, kundi ibinigay niya po yun para tayo po ay maging tunay na alagad po niya. Tama po ba? So, magkaiba po yung tinutukoy natin converts sa disciples. Ano po? Kasi po, pag tinukoy natin converts, alam niyo po ba yung converts? Yung mga bilog na semento, alam niyo po ba yan? Yung iba, tango naman ng tango. Alam niyo po ba yun? Colbert po yun eh. Joke po dapat yun, hindi kayo tamawa. Colbert, alam niyo ba yan? Kaya talaga, ano yung pastor tinutukoy mo? Napatango yung iba eh. Pero joke po talaga yun. Wala lang talagang tumawa. Ano po. Pero
magkaiba po yung tinutukoy ko na converts sa disciple. So, Pastor, ano nga po ba yung pagkakaiba ng tinutukoy mong converts sa disciple? So, bibigyan ko po kayo ng ilan pong mga characteristics ng isa pong tao na converted at isang tao po na disciple ng ating Panginoon. So, ngayon, para po kayong mananalamin, para po ninyong makikita, example, ako ba ito? Ako ba ito? So, tingnan nyo yung sarili nyo ngayon ha. Number one, bago po natin sabihin kung ano yung mga katangian ng converts, ang converts po ay ito ay tumutukoy sa a newcomer or a one who has come over from one faith to another. Ibig sabihin po yung mga converts, dati siyang ganito yung katayuan, pero nung na-convert siya, nag-iba yung kanyang katayuan. So, yun po yung pinaka-meaning po niyan. So, tingnan po ninyo kung kayo po ba ay isang converts. Number one, ang katangian ng isa pong converts ay ito, tumanggap kay Jesus bilang tagapagligtas, ngunit limitado pa ang pagkaunawa sa kanyang mga turo. So ito po yung isang katangian ng converts. Ano po ibig sabihin? Alam niya sa buhay niya na ang Panginoon ang kanyang tagapagligtas. Pero limitado pa, ibig sabihin napaka-kaunti pa ng kanyang pong pagkakaalam patungkol sa mga tinuturo ng Panginoong Jesus. Bakit po kaya ganon? Kasi maaring hindi pa niya tunay na kilala ang Panginoon. So yan po yung una. Ano po yung pangalawang katangian ng converts? Okay? Pangalawang katangian ng converts, dumadalo sa simbahan, ngunit hindi palagian o hindi committed. Okay, so Pastor, aray ko naman, Pastor, parang ako ata ang pinapatamaan mo ngayon ha. Sabihin mo nga sa sarili mo, converted ba ako? Okay. Kayo na po nakakaalam yan. Kasi yan po yung mga katangian ng converted people eh. Ano po, dumadalo naman sila kapag gusto nilang dumalo. Ngunit, hindi palagian o hindi committed. Ibig sabihin po, kapag gusto lang nila, kapag may sobra lang silang oras, saka lang sila sisimba sa Panginoon at sa simbahan. Pangatlong katangian po ng isang taong convert, batay sa emosyon ng kanya pong pananampalataya. So, madalas umaasa sa pakiramdam kaysa sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon. So, ibig sabihin po, nananampalataya naman siya sa Panginoon kapag nararamdaman niya na talagang ang taas ng ay, grabe, pinagpala ako ngayong linggo, may nagbigay sa akin ng isang sakong bigas, sisimba ako. Magpapasalamat ako, di ba? Mostly ganyan tayo eh. Kapag emotionally, po tayo awake, kapag emotional po tayo na talagang, uy, may nagbayad sa akin ng utang, salamat. Dadalo ko sa church, answered prayer na ako. Di ba? Example, ganun eh. May mga taong sumisimba lang dahil mataas ang emotional po nila. O kaya naman, ganito, kapag may pinagdadaanan na, yung emosyon po nila ay napakababa, hindi na sila dadalo sa church. Bakit po? Kasi that is the characteristic of a converted people. So ano po yung pang-apat naman? Pang-apat po na katangian, limitado ang pagbabasa at panalangin. So, ibig sabihin, yung converted na people, nagbabasa naman siya ng Biblia. Pero, napakakonti. Kaya naman, limitado lang po siya, nananalangin lang siya pag gusto niyang manalangin. At ano pa yung panglima? So, pakibasa nga po ng mga hindi converted na people. In 1, 2, 3, go. Dahil hindi pa matatag ang pananampalataya. Yan po yung makakatangian ng mga converted people lamang. So, kapag madali pong mabago yung kanilang buhay, kapag dumadaan yung mga tukso at pagsubok po sa kanila, bakit po? Dahil hindi pa matatag sila sa kanilang pananampalataya. So, tingnan nyo nga po ang inyo pong mga katabi. Tingnan nyo nga po. Tanungin mo siya, ikaw ba yan? Okay. So, hindi. Sa kabila naman, baka naman magalit sa'yo yung katabi mo. Yung kabila naman, ikaw ba yan? Okay. So kayo po nakakaalam po niyan ha, kung ikaw ay converted na people. So ito po, ang isang tanong ko po dyan. Are you a convert? Ikaw po ba ay isang tao na naiugnay lang sa Panginoon? At ito po yung pagkakaiba naman ng converted people sa discipled. So yung pangalawa naman po, ang disciple na tinutukoy dito, disciple ay galing sa word po na Greek word na mathetes. Mathetes describe a person who intentionally learn from another by instruction, inquiry, or observation. Ibig sabihin po,
Yung disciple ng ating Panginoon, siya po yung tao na talaga pong nagnanais, intentional siya na matuto galing sa ibang tao ng kanila pong mga instruction, ng kanila pong mga sa way ng kanilang pagtatanong, o kaya naman naobserbahan nila yung ibang mananampalataya na ganito yung buhay niya. So yun po yun eh, ang isang disciple, natututo siya intentionally. Alam niyo po ba yung word na intentionally? Talagang sinasadyang matuto. Ano po, marami po kasing mga tao, gusto lang matuto, pero kapag ayaw nilang matuto, okay lang, hindi mo na ako dadalo ngayon. Ano po, tanungin mo yung katabi mo, intentional ka ba? Okay? So, pag tinutukoy po natin intentional, talagang ikaw ay may pagnanaisa, ikaw ay may pagsisika. Pastor, ano po yung mga katangian ng isang disciple ng ating Panginoon? Number 1 na katangian po niyan, hindi lamang siya tumatanggap kay Jesus, kundi sumusunod sa Kanya araw-araw. Marami po kasi nagsasabi, Jesus is my Savior, pero mula Lunes hanggang Linggo, He is not my Lord. Ibig sabihin po kasi ng Panginoon, ano po, kapag ang Panginoong Jesus, ang Panginoon ng buhay mo, sinusunod mo siya araw-araw. Amen po ba? So, hindi lang dapat ikaw ay tumanggap sa Panginoon kung hindi sumusunod ka sa Kanya araw-araw. Ano man ang ginagawa mo, nag-aaral ka, nagluluto ka, nasa trabaho ka, sinusunod mo pa rin ang atin pong Panginoon. Pangalawa naman, ang isang disciple po ay nagpapasakop sa salita ng Diyos at aktibong sinusunod ito. Ibig sabihin po na nagpapasakop sa salita ng Diyos, kapag ito ang sinabi ng salita ng Diyos, kahit masakit, susundin ko. Amen po ba? Yun po yung tinutukoy na disciple eh. Kasi po, hindi mo masasabing disciple ka ng Panginoon kung pili lang, yung gusto mo lang mapakinggan sa salita ng Diyos, ang gusto mong mapakinggan. Example, sinabi sa salita ng Diyos, sumunod ka, pagpapalain ka. Akala mo, ganun lang kadali yun. Ano po? Pero yung tunay na sumusunod at disipulo ng ating Panginoong Hesus, kahit hindi ka pagpalain ng Panginoon, as long as tapat ka na sumusunod sa Kanya, gagawin mo pa rin. Dahil alam mo, yung Diyos mo ay nakakaalam ng lahat ng bagay. That is what we call nagpapasakop sa salita ng Diyos at aktibong sinusunod ito. Bigyan ko po kayo ng isang example po dito. So, isa pong example dito. Example, sinabi ng salita ng Diyos, huwag kayong sumamba sa mga ribulto o sa kanino man, sapagkat ako lamang ang tunay na Diyos na buhay. Example po, ganun. Dati po, yan yung napakatagal na mabali sa aking kaisipan kasi alam niyo po ba, dati talagang sumasama pa po ako sa mga prosesyon, sumasama pa ako sa maraming mga bagay po patungkol po doon sa isa pong sinasamahan kong relihiyon. Ano po, kasi alam ko, at yun yung nakagisnan ko, naakala ko yun yung tama. Pero, what did the Bible said? Ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos? Sabi ng salita ng Diyos, huwag kang sasamba sa rebulto, huwag kang sasamba sa kung kanino man. So, ibig sabihin po nun, alin ang paniniwalaan ko? Yung pinapamuhay ko na ito yung nakagisnan ko o kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. So, doon ko po napagtanto, I am a disciple of Christ. Bakit po? Kasi nagpapasakop ako sa Kanyang mga salita. Amen po ba? Tanungin mo ngayon katabi mo, nagpapasakop ka ba? Okay? Nagpapasakop ka ba sa salita ng ating Panginoon? So, yung tinutukoy din po dito sa panghuli, ano po, aktibong sinusunod ito. Hindi po porket yan lang inabasa mo, mag-i-stop ka na dyan. Hindi po eh. Kaya nga po ang kapal ng Bible eh. Joke lang, ano po. Pero alam niyo po ba, ito pong 66 books ng Bible po na ito ay enough po sa ating mga mananampalataya para makilala mo at masunod mo ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, yun po yung pangalawa. Yung pangatlo naman, pakibasa ng mga disciple ng ating Panginoon. 1, 2, 3, go. Yan. Ang isa po sa katangian pa ng isa pong sumusunod sa ating Panginoon, siya po ay may disiplina sa pananalangin. Siya po ay nagbabasa ng Biblia at siya po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tama po ba? Kaya po dito masasalamin, totoo ba akong disipulo ng Diyos? O baka nananalangin na lang po tayo kapag may problema lang. Penge noon, pero hindi mo siya tunay na Panginoon. 'Di ba? Marami kasing tao tumatawag lang sa Panginoon pag may kailangan. Kaya po yung Panginoon na dapat
araw-araw nakikilala niya, tinatawagan lang niya kapag may pangangailangan. Ito po ay not against po doon sa mga tao po na nasalanta ng malaking lindol, sa ibang lugar. Pero doon po natin nakita, na kahit ang isa pong tao po na talaga pong hindi sumisimba, wala siyang church na dinadaluhan. Pero kapag niyanig na ng Diyos ang mundo, doon natin marirealize na ang mga tao po talaga ang tinatawag ay ang ating Panginoon. Tama po ba? Pero tayong mga Kristiyano, tandaan po natin, huwag na po nating antayin na yanigin pa tayo ng Diyos bago tumawag sa Kanya. Tama po ba? Hindi ka tatawag sa Panginoon dahil may sakit ka na. Hindi ka tatawag sa Panginoon dahil may pangangailangan ka lang. Kundi tatawag ka sa Panginoon kahit bless ka o hindi ka bless sa araw na ito. Dahil Panginoon mo siya, kailangan mo siyang lapitan, dumalangin ka sa Kanya araw-araw at kilalanin mo siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanya pong mga salita. Amen po ba? So yun po yung dapat makita po natin dito. At pang-apat, naglilingkod at nagpapalaganap ng ebanghelyo at gumagawa rin siya ng ibang alagad. So dito po natin makikita na kapag naging disipulo ka po pala ng Panginoon, kasunod na noon na nakikilala mo ang Diyos, yung buhay mo ay pinapagamit mo sa Kanya. Tama po ba? So nabibless din po ako sa buhay po ng ating mga kapatid na noon, alam niyo po ba, pahirapan po kami talaga na maghanap kung sino yung tatayo sa una, sino po yung mangunguna sa praise and worship. Nung una po yon. Pero bakit ngayon? Praise God po sa ating LAM, sa mga kay Tatay Buboy din. Bakit may mga kapatid po tayo ngayon na sa edad po nilang ganyan ay naglilingkod po sila? Bakit? Kasi naunawaan nila kung sino yung sinusundan po nila. Amen po ba? Tanungin mo ngayon katabi mo, handa ka bang magpagamit sa Panginoon? Pastor, hindi sumagot eh. Tinanong ko lang pero hindi sumagot. Okay, kung sasagutin nyo yung tanong na yon, sagutin nyo nga yung tanong, ano sagot? Pastor, maybe. Diba? Mga kapatid, tandaan po ninyo, tandaan ninyo, kapag sumunod ka sa Panginoon, it is what we call, you will always say to Him, yes, Lord, yes, Lord. Bakit po? Kasi kapag sinunod mo ang Diyos, wala kang regret sa buhay mo kapag sinunod mo ang Diyos eh. Bakit? Kasi ano man ang mangyari sa buhay mo, alam mo na yung pinaglilingkuran mo ay may-ari ng lahat ng bagay sa mundo pong ito. At ano po yung panghuli, matatag sa pananampalataya kahit may pagsubok o pag-uusig. So dito po natin makikita na ang isa po palang disciple ng ating Panginoon, siya po ay patuloyan na tumatatag ang kanya pong pananampalataya. Tama po ba? Yung tinutukoy nating tumatatag ang pananampalataya dito, yung kahit alam mo na may pinagdadaanan ka, minsan susubukin ka talaga ng Panginoon kung talagang tapat ka na lingkod niya, kahit may pagsubok o pag-uusig ka, nagpapatuloy ka pa rin sa paglilingkod. Amen po ba? Pastor, umulan eh. Hindi muna kami makakapagsimba ngayon. Baka matilamsikan kami ng ulan. Di ba? Mostly, maraming Kristiyano ganun eh. Nakahanap lang ng maliit na dahilan para huwag sumamba sa Panginoon. Yun na yung susundin. Pero alam niyo po ba mga kapatid, napakasakit po yun sa part po namin. Pero alam ko, kung kami nga nasasaktan, how much more ang Panginoon. Ang Panginoon mismo na nagbibigay sa iyo ng buhay, ang Diyos mismo na nagbibigay sa iyo ng araw-araw mo na mga pangangailangan. Sa mga simpleng bagay, madali mong ipagpalit ang Panginoon. Pastor, next week na po ako magsisimba. Tambak po yung labahan ko. Mataas pa po dun sa church natin. Joke lang, Pero mostly, di ba? Gumagawa tayo ng maraming kaparaanan. Huwag lang nating masunod ang Panginoon. Pero mga kapatid, tandaan po ninyo, napakasarap po na kapag kahit may pinagdadaanan ka, nagpapatuloy ka pa rin sa Panginoon. Bakit po? Ito yung mga ginawa ng mga unang mananampalataya. So ngayon, sa atin pong unang part po na ito, inyo po bang nasalamin? Inyo po bang nasalamin? I am a convert or I am a true disciple of Christ. So dito po natin matatanong ngayon, ikaw ba ay disipulo ng ating Panginoon? Kung ikaw ang tatanungin ngayon, are you a disciple of Christ? Pastor, parang ibang katangian nandun pa sa convert eh. Pero okay lang po yun mga kapatid. As long as ngayon, pagkatapos mong makita yung sarili mo na, ito pa pala ako, hindi ka mag-i-stop doon. Diba? Parang katulad lang yung nanalamin ka eh.
May dumi ka sa mukha, nanalamin ka, nasa sayo kung tatanggalin mo yung dumi mo sa mukha. Pero nasa sayo rin kapag nakita mo na may dumi ka sa mukha pero hindi mo inalis. Tama po ba? Kaya ito po yung way bakit po meron tayong salita ng Diyos eh. Kasi ito po ay sumasalamin kung ano po yung buhay na dapat ipinapamuhay po nating mga disipulo ng ating Panginoon. So katulad po ng mga mananampalataya po noon, ano po, dito po natin makikita, ang kanila pong buhay ay talaga pong napaka-challenging po ng buhay ng mga mananampalataya. Bakit po? Ano po, Pastor, ang mga nangyari sa buhay po ng mga mananampalataya po? Alam niyo po ba, ang mga unang mananampalataya noon, hindi po natin katulad ngayon. Meron po sa kanila pinugutan, meron po sa kanila ipinako din sa krus ng patiwarik, meron din sa mga sumunod sa Panginoon na mismong, alam niyo po ba, meron pang inihulog sa kumukulong langis o mantika. Grabe, di ba? Yun po yung mga disipulo noon eh. Pero ito po yung isa sa napakagandang pagkakalarawan po sa kanila. Kahit dumaan po sila sa matinding pag-uusig nung unang panahon ng kanilang pagpapakita, ng kanilang pananampalataya, kahit isa sa kanila, wala pong tumiklop. Ulitin ko po ha, wala pong tumiklop sa kanila. Yung mga tunay na mananampalataya. Pastor, bakit si Judas? Ano po, bakit tinalikuran niya ang Panginoon? Doon po natin makikita na maaring si Judas po ay hindi talaga tunay na ang puso niya ay sinorender niya sa Panginoon. Pero tandaan po ninyo, yung mga tunay na sumunod sa Panginoon, never po nilang i-deny ang Diyos sa kanila pong mga buhay. At ang pagiging disipulo po ng Panginoon, it costs our lives. Ibig sabihin po nun, yung buhay mo na yan yung kapalit eh. Yung buhay mo ay hindi na sa'yo, sa Panginoon na po yan. Amen po ba? Kung ikukumpara yung mga disipulo noon sa mga disipulo ngayon, kumusta po kaya yung buhay po natin? Pastor, wala po kaming masakyan, hindi na po kami tutuloy. Pero alam niyo po ba yung mga dating mananampalataya, bundok pa yung kanila pong mga nilalakad. Ano po, dati, disyerto pa po yun. So yun po doon natin marirealize eh. Ano po, na oo nga no, grabe pa pala yung mga dinanas nila, pero kahit ganun yung dinanas nila, napakalalim ng pananampalataya ng mga unang tagasunod ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi nilalampasan lang nila yung mga pagsubok po sa kanila dahil alam nila at kilala nila kung sino yung kanilang sinusundan. Amen po ba? So kayo po ba, handa po ba kayong ipako sa krus? Pastor, ikaw na lang muna. Dahil pag nakita namin na okay lang sa'yo, susunod kami. Hindi po ganun ha. Hindi po ganun mga kapatid. Individual po tayo. Pag nakita namin yung pastor namin na pinugutan ng ulo, saka kami susunod. Saka kami, ganun din. Hindi po mga kapatid. Parehas po tayo. Bakit? Kasi alam po, hindi ko pa tinutukoy na lahat tayo ay mabibeheaded. Ano po? Pero yung tinutukoy doon, handa ka bang ibigay yung buong buhay mo sa Panginoon? Masunod lamang yung kanyang kalooban sa buhay mo. Amen po ba? So, mga kapatid, be a disciple of Christ. Kung yung unang tanong ko kanina, ikaw ba ay disipulo ng Diyos? Yung pangalawa ko pong tanong sa iyo ngayon, gusto mo bang maging disipulo pa ng ating Panginoon? Pastor, tinakot mo na kami. Nakita mo na, pinakita mo na sa amin yung mga kahihinat na ng pagiging disciple. Tapos tatanungin mo kami ngayon kung susunod pa kami sa Kanya. Mga kapatid, that is what the Bible said. Hindi ko po ito sinabi, pero ito po yung sinabi ng salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya kung ikaw po ang tatanungin, gusto mo po bang maging tagasunod ng ating Panginoon? Tanungin mo yung katabi mo ulit. Gusto mo ba? Pastor, sabi niya, mauna na daw siya. Pastor, sabi niya, mauna na lang daw siya. Susunod na lang po ako. Pero tandaan po ninyo mga kapatid, kung gusto mo na maging tagasunod ng ating Panginoon, hindi po lahat na sumunod sa Panginoon naging maalwan ng buhay. Pero ito po ang i-assure ko po sa inyo, lahat po ng sumunod at totoong sumunod at naging tagasunod ng ating Panginoon, hindi po sila pinabayaan ng Diyos. Amen po ba? So dito po natin makikita mga kapatid at 2 punto lang po yung pag-aaralan natin sa umagang ito. Only a life that reflects Christ can draw people effectively to Christ. Ibig sabihin po nito, tanging ang buhay na sumasalamin kay Kristo
ang makakahikayat ng mga tao ng tunay patungo sa Kanya. Tama po ba? Ano po, kasi tandaan po ninyo, napakahirap na mag-akay ng ibang tao kung mismong yung buhay po natin ay hindi nakikitaan kung sino yung pinapakilala natin sa kanila. Kaya po, napakaganda po ng quotation po na ito eh. Ano po, ito po ay ginamit din namin doon po sa sermon sa Parañaque. Nung ito po ay nilalantad din po namin doon yung life. Ano po, at napakaganda na only a life that reflects Christ can draw people effectively. Bakit po may word ditong effectively to Christ? Kasi maraming tao, todo invite sila, uy, pumunta kayo doon. Makikilala nyo ang Diyos doon. Pero hindi po effective eh. Bakit po kaya? Because sometimes yung mga nangaakay po sa kanila ay hindi po nakikita yung Diyos sa kanila pong buhay mismo. Kaya po tandaan po ninyo, ano po, gusto ko po kayong tanongin, may nag-akay ba sa inyo patungo dito sa church na to? Meron po ba? Di ba meron? Ano? O kaya naman, bago tayo naging mananampalataya, may mga nag-invite sa atin, may nakakita, may mga tao na lumapit sa atin, uy, pumunta ka naman doon. Di ba? Pero ang tanong ko, kung yung mga tao na nag-invite sa iyo, ay nakitaan mo na napakasama ng ugali, nakita mo, tuloy-tuloy ang mga bibig, kung ano-ano sinasabi niya. Tapos i-invite kayo sa church. Sa palagay nyo, susunod kayo sa kanya? Di ba, questionable yun eh. Bakit po? Kasi hindi nagre-reflect sa kanya yung ipinapakilala niya sa atin. Nakakita na po ba kayo ng mga promodizer, yung mga example, ako, maitim ako, kuwari. Tingnan nyo ako ha, maitim si pastor. Tapos, magbebenta ako ng sabon, pampaputi. Bro Anthony, bili ka ng Kojic. Isang kuskus lang, puti na ang balat mo. Pero, ako na nagtitinda, hindi naman maputi. Medyo questionable yun. Baka hindi mo ginagamit yung product mo. Di ba? Hindi, ginagamit ko na ito eh. 3 taon na nga eh. Pero baka epekto sa'yo. Di ba? Medyo questionable po na yung mga sinasabi natin, hindi naman po nagre-reflect sa buhay po natin. Tama po ba? Kaya po sa umagang ito mga kapatid, tandaan po ninyo, napakapalad mo kapag may mga taong nag-imbita sa iyo para mapalapit ka sa Diyos. Kasi in the first place, alam ko na yung buhay niya ay ginamit mismo ng Diyos para mag-reflect. Hindi man totally, pero nag-reflect kung sino yung Kristo sa buhay po niya. So how to link people to Christ? 2 punto lamang po ang atin pong pag-uusapan sa umaga pong ito. Number 1, paano po natin mailalapit ang mga tao sa atin pong Panginoong Hesus? Number 1, link them initially to a Christ follower. Iugnay muna sila sa isang tagasunod ni Kristo. Ang number 1 na gagawin po natin para mapalapit sila sa Panginoon, ilalapit natin sila dun sa mga tao na sumusunod sa Panginoon. Tama po ba? Kasi mahirap sabihin na, uy, sumunod ka sa Panginoon. Pero, siya lang pumunta ka dun. Makikilala mo ang Diyos dun. Pero ikaw, nasa bahay lang, di ba? Questionable po yan. Pero dito natin makikita, number 1, link them initially to a Christ follower. Sinabi sa salita po ng ating Panginoon, go therefore and make disciples. So sa Tagalog po nito, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Ibig sabihin po, ang number 1 na gagawin po pala natin para mailapit sila sa Panginoon, una, ilalapit mo siya doon sa mga taong sumusunod sa Diyos. Tama po ba? Yun po yung una natin gagawin. Kasi in Romans chapter 10 verse 14, sinasabi po, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral sa kanila? So, ang una po nating punto na kailangan po mai-impart po sa atin, link them initially to a Christ follower. Iugnay muna sila sa mga sumusunod sa Panginoon. Dito po makikita po natin sa book po ng Corinthians na ang Apostol Pablo po ay pumunta sa lugar po ng Athens at ipinangaral po niya ang Panginoon doon. At ito po yung kanyang sinabi. Pakibasa nga po ng malakas. 1, 2, 3, go.
Napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ang lungsod, kaya't nabagabag ang kanyang spirito. Kaya't nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon, sa mga Hudyo at sa mga Hintil na sumasamba sa Diyos, at sa sino mang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. So dito po may ipapakita mga kapatid, si Apostol Pablo mismo, nung nakita niya na itong mga taong ito hindi sumusunod sa Panginoon, nahabagabag po siya. Nakita niya kung anong kahihinatnan ng mga taong hindi sumusunod sa Diyos. At ano po yung ginawa ni Apostol Pablo doon? Ginamit niya, di ba, tingnan niyo po ha, meron siyang dapat gagawin. Kasama niya si Silas at si Timoteo. Pero habang inaantay niya yon, nakakita siya ng oportunidad para mailapit ang mga taong ito dun sa tunay na Diyos. At ano po yung sinabi ni Apostle Paul dito? Kaya't nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon. Ibig sabihin po doon, nang nakipagpaliwanagan, he depend his faith. Tama po ba? Ipinakilala ni Apostle Pablo kung sino yung Panginoon na kanya pong kilala. At ano po ang nangyari? Inilapit ni Apostle Pablo ang mga tao roon. Kanino? Sa Panginoon. Bakit? Kasi gusto ni Apostle Pablo na makilala mismo ng mga tao doon yung tunay na Diyos. Kaya po, yun po yung una po natin dapat gawin Link them initially to a Christ follower. Pastor, ano po yung mga gagawin po namin para mailapit po sila sa Panginoon? Maaring marami pong iglesia ang gumagawa po nito o minsan nagawa na rin po natin ito. Example, maraming churches gumagawa para makapag-akay ng mga tao, nag-donate sila, nagbibigay sila ng mga gift, lalo ngayon, magki-Christmas na, di ba? Ginagawa po nila yung way ng evangelism, yung iba naman, way ng yung pag-reach out po nila, yung sports, paglalaro ng basketball, di ba? Kami po ay, alam ko, nakalaro ko rin yung ibang youth dito Sina Rap, sila Alfie, nakalaro ko po yun dati. Pero mas magaling sila ng konti sa akin. Lang naman po pa-shoot-shoot lang Pero, way ko po yun sa kanila para hindi ko man directly na masabi sa kanila kung ano yung pananampalataya na meron ako. Pero siguro napansin nila na itong taong to hindi to nagmumura. Kasi sa basketballan, kapag alam na talagang doon po kasi mga lalaki, siga-siga, kapag sablay lang ang tira mo, di ba? Gusto nyo pang masabi ko kuwari pa kayo Pero di ba, mostly ganun Maraming mga tao kapag sumalay yung tira nila sa basketball, lalo kapag walang pagkakakilala sa Panginoon, kaming mga lalaki, mayayabang po pero siguro napansin po nila, every time makikipaglaro po ako sa kanila, never nilang napakinggan yun sa akin. Tanungin ko nga, Alfie, napakinggan nyo yun? And then, lagot kayo sa akin, medyo joke lang. Pero, di ba, kapag gusto mong i-reach out sila, gagawa ka ng kaparaanan kung ano yung mga bagay na mararamdaman nila na first, hindi ka magiging kalaban nila kundi ilalapit mo yung sarili mo at ibibilong mo sila kung ano yung pinapanampalatayanan mo. Kaya naman, way po ng ibang churches, nagpapasumba sila. Gusto nyo ba magpasumba tayo dito? Pili po kayo ng leader natin. Joke lang, di ba? Pero yung ibang churches, way po nila magpasumba. Kasi kung sino man yung dumadaan doon na kailangan ng mag-lose ng weight, talagang nakikisayaw. Then pag nabilong na siya doon sa Zumba company na yon, community na yon, doon na sinisimulan na ibahagi ang Panginoon. O kaya naman, sa atin po mga worship services, way din po yun ng mga churches na gawin yung the best sa kanila pong worship time para maengganyo yung mga tao po na yon. Pero tandaan po ninyo, ito po ay ilang kaparaanan lamang. Pero alam nyo po ba, ang pinaka-the best para makapag-link ang isang tao sa Panginoon, ito po. Sabihin nyo nga in 1, 2, 3, go. Bakit buhay ko? Okay, sabihin nyo, my life. Okay, ipapasa nyo pa sa akin yung trabaho nyo. Joke lang, po. Pero ito po yun Di ba mga kapatid, kung may pinaka-powerful na testimony kang gagawin para mailapit mo ang mga taong ito sa Panginoon, ito ay sa pamamagitan ng iyong buhay na tapat na sumusunod sa Panginoon. Tama po ba? Kasi kahit ano pang gawin mong pag-iimbita sa kanila,
kapag yung buhay mo hindi sumasalamin si Kristo, wala pong impact yun. Maaring madala mo ng ilang beses sa church, pero maaring hindi siya magtagal kasi makikita niya bakit yung sinasabi niya ay taliwas doon sa kanyang ginagawa. Tama po ba? Sinasabi mo, uy, mabait yung Diyos namin. Uy, yung Diyos namin doon, napaka mapagbigay. Yung Diyos namin doon talagang napaka maalagain. Pero yung bibig mo, hindi mo makontrol araw-araw. Rinig ng kapitbahay, yung pinaka-the best na mura mo, ganyan-ganyan. Diba? Sa palagay po ninyo, magiging impactful po yung buhay natin sa iba? Hindi po. Kaya po tandaan natin, kung meron mang the best na makapaglalapit ng buhay sa Panginoon, yun po ay yung buhay mo na sumasalamin kung sino yung Kristo mo sa buhay. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, your life. Okay. Yung buhay mo ang dapat mag-impact sa iba. At ito yung sinabi na pinaka-Christ example po dito. In Philippians chapter 2, verse 5 to 8, sinabi po ng Panginoon, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ibig sabihin po mga kapatid, ang pinaka-impactful na ginawa po ng ating Panginoong Jesus para maunawaan natin siya, hindi yung itinaas niya yung kanyang sarili, kundi mismong ibinaba niya yung kanyang sarili para tayo po ay maabot. Tama po ba? Kaya po tayong mga mananampalataya, yun din po yung dapat ginagawa po natin. The best serving that we can para ayan, ang tanging buhay na sumasalamin kay Kristo ang makakahikayat ng mga tao ng tunay patungo kay Kristo. At yung pangalawa po nating punto, paano po tayo makakapaglapit ng tao sa Panginoon is link them ultimately to Christ. Kung nung una, ang goal natin, mapalapit lang sila doon sa mga taong sumusunod sa Panginoon, di ba? Sino po dito yung blessed na blessed dahil kasama nyo si sister ngayon? Meron po ba? Salamat, kasama ko yung asawa ko ngayon, nandito kami sa church. Ano po, una, yun yung way ng Diyos Ilapit muna tayo doon sa mga sumasamba sa Panginoon. Pero, ang pinaka-main goal po ng isang tao po at dapat isang disipulo ng Panginoon, link them ultimately to Christ. Hindi po nagtatapos na makasama mo lang siya sa church.
Ang pinaka-goal po nating mga disipulo ng Panginoon ay mismong i-ugnay sila ng husto kay Kristo. Kasi balang araw, yung asawa natin, iiwan tayo niyan. Balang araw, yung mga bagay na pinahalagahan natin, mawawala ng lahat ng iyan. Pero tandaan mo, kapag ang pananampalataya mo ay tunay na nakaugat kay Kristo, mawala man ang lahat sa mundo pong ito na pinahahalagahan natin, nakaugnay ka pa rin dun sa source ng buhay mo. Amen po ba? At yun ay ang ating Panginoon. So, pangalawa po nating punto, link them ultimately to Christ. Ano po yung sinabi sa Matthew 28, verse 18 to 20? Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father. Pakibasa nga po, in 1, 2, 3, go. Ayan. Ito pong Great Commission po na ito ng ating Panginoon. Dito rin po sumasalamin na pagkatapos po mailapit ng isang tao sa Panginoon, halapan niya ng husto ang Panginoon. Number 1, dapat po nating malaman para makapaglapit tayo ng husto ng mga tao sa Panginoon. Number 1, humayo kayo. Ano po? Yan po yung unang utos sa atin eh. Paano tayo makapaglalapit sa Panginoon kung in the first place hindi po tayo humahayo? Tama po ba? Kaya po salamat sa Panginoon kasi ang iglesia po na ito ay ikinarga po sa atin ng Diyos na na it is a church who is mission driven. Tama po ba? Kami pong mga manggagawa may desire po na mag-reach out, at hindi lamang po dapat kami. Dapat pare-parehas po tayo. Tama po ba? Number 1, humayo. Humayo paglabas sa sariling komunidad o sa ating pong mga comfort zone. Abutin ang mga tao saan mang dako. Ito man ay ang ating kaibigan, ito man po ay ang ating pamilya, sila yung mga tao na kailangan nating unang puntahan at ipakilala si Kristo sa atin pong mga pamilya. Tama po ba? Ang tanong ko ay ganito, nakahayo na ba kayo sa inyong pamilya? Pastor, napakahirap po pala talaga mag-mission, no? Oo nga kapatid eh. Yung pamilya mo nga, hindi mo pa nakakausap patungkol sa Panginoon eh. Di ba po, mostly ganun eh. Nahihirapan tayo mag-reach out sa iba. Totoo yun, napakahirap mag-reach out sa iba. Pero alam niyo po ba, ang isa pa sa mas challenging, yung mismong i-reach out yung ating mga pamilya. Bakit? Kasi sila yung mismong nakakakilala sa atin. Alam nila yung ugali natin. Alam nila kung gaano tayo kasama mag-isip. Alam nila kung gaano tayo namumuhay, gaano tayo katamad sa bahay. Tapos sasabihin mo, sumunod ka sa Panginoon eh, ikaw katamad-tamad mo sa bahay. Di ba? Mostly ganun eh. Ibinabalik sa atin kung ano yung sinasabi natin kasi kilala nila tayo. Pero kaya nga po mga kapatid, yung ating overall team ngayon, only a life that reflect Christ can ultimately, effectively draw people to Christ. Tama po ba? Kahit kilala ka nila at alam nila yung pinakamasama mong ugali sa pamilya mo, pero nagbago ka, at ipinakita mo si Kristo sa buhay mo, mararamdaman nila yon yung pagbabago sa loob ng tahanan nyo. Amen po ba? At alam niyo po ba, yun po yung naging way ko po sa aking pamilya. Nung ako po ay unang naging mananampalataya sa amin, napakahirap silang imbitahan sa church, napakahirap silang ipakilala si Kristo sa kanila, pero ang unang ginawa ng Diyos, binago niya yung puso ko, binago niya yung buhay ko, at yung buhay na ito nagsalita sa aking pamilya. Tama po ba? Kung ikaw ay nahihirapan ngayon na i-reach out sila, baka po gusto ng Diyos, palalimin muna ikaw mismo sa Kanya at ipabago mo pa yung buhay mo ultimately sa atin pong Panginoon. At pangalawa po na ginawa doon, pagkatapos humayo para maging makilala pa ang Panginoon, gawin ninyong alagad ko. Yung ating pong pinag-aralan kanina, nagpa-disciple. Sabihin mo sa katabi mo, magpa-disciple ka. Okay. So yung tinutukoy po nating magpa-disciple, ano po, way po ng Panginoon na paano tayo lalalim kung wala pong tao na nagdi-disciple sa atin. Tama po ba? Gustong-gusto mong lumalim sa Panginoon, pero hindi ka naman humihingi ng tulong sa iba. Hindi ka naman humihingi ng payo doon sa mga malalalim na mananampalataya, mga kapatid, paalala po to sa atin,
you need to be discipled. Kailangan mo munang madisipulo bago ka magdisipulo ng iba. Tama po ba? Kasi mahirap mag-disciple ng iba kung in the first place ayaw mong magpa-disciple, matigas ang ulo mo, o kaya naman ayaw mong sumunod sa iyong life group leader. Okay, kaway-kaway po yung mga disciple natin na mababait. Sige nga po, tingnan nyo ngayon katabi mo, mabait ka bang disciple? Okay, so yun po yun, ano po, ang life group leader nyo makapagsasabi niyan, Pastor, salamat na lang, nabanggit mo yan, mamaya to sa akin. Okay, so pagkatapos po na humayo, pagkatapos na maging disciple, ano po yung susunod na ginawa doon? Sila po ay nagpabautismo. Pagkatapos po nilang ma-convert, maging disciple ng Panginoon, nagpabautismo po sila. Ang bautismo ay isa pong hakbang ng pagsunod at pagsuko ng buhay kay Kristo. Ibig sabihin po nito, ito ay sumisimbolo ng bagong buhay at ng pagiging bahagi ng katawan ni Kristo. Ibig sabihin po, yung pagbabautismo, it's nothing to do with your salvation. Hindi po tayo maliligtas dahil binautismohan lang tayo. Kundi po, dahil ligtas tayo, kailangan natin magpabautismo para ipakita sa kanila. It is a public declaration ng atin pong pananampalataya. Tama po ba? Bakit ka magpapabautismo sa isang church? Kasi alam mo at nauunawaan mo na na malalim yung pananampalataya mo sa Panginoon. At ang way ng pagbabautismo is para ipakita sa iba na nagpapasakop ka hindi lamang sa church, kundi mismong nagpapabago ka ng buhay sa Panginoon. Amen po ba? Kaya po ang bautismo po sa atin ay ito po ay ginagawa doon sa mga tao na nasa hindi murang pag-iisip. Ibig sabihin po, ito yung nakakaunawa na. Tama po ba? Kasi dito po tayo magdi-decide kung yung buhay ba natin ay handa na nating isuko sa Panginoon. Kaya po ngayong hindi pa lang po namin na pag-uusapan ng LCC, pero magkakaroon po tayo ng baptism, mga kapatid. At ang baptism po na ito ay pagpapakita ng totoong pagpapasakop sa atin pong Panginoon. Gusto niyo po bang magpabautism? Okay, 1, 2, 3, 4. Pakalista nga po, baka mawala po ito mamaya. Joke lang, di ba? So mga kapatid, yung baptism po ay isa pong sagradong bagay na ipinakita po sa atin ng Panginoon. At yung pagbabautism po ay way niya para ipakita po sa atin na yung next part, kailangan nating magpaturo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Ibig sabihin po, ng totoong isinusunod po lahat ng inuutos ko sa inyo, gusto ng Panginoon na lahat ng sinabi niya gawin natin. Marami po kasing tao, dahil ito lang yung gusto kong sundin, dahil sinabi ng Diyos, ito lang yung susundin ko. Parte-parte lang. Pero alam niyo po bang gusto ng Diyos para mas maiugnay ka niya ng husto sa Kanya? Kailangan mong sundin ang lahat ng iniuutos niya sa iyo. Tama po ba? So buong buhay natin, kaya po tayo may Biblia. Guide po natin ito para tayo ay mamuhay na totoong sumusunod sa ating Panginoon. Ang pangalawa po nating punto, link them ultimately to Christ. Kung yung una, patungo lang sa mga, iugnay sila sa mga Christ follower, ngayon naman po, ultimately, mismong sa ating Panginoong Hesus na. Tama po ba? Hindi po tayo yung church na nag-aalaga lang ng mga tao. Alam niyo po ba, may iba't ibang uri ng mga mananampalataya. Una, alagad. Yung talaga sumusunod. Yung isa, alanganin. Okay? Napatingin kayo bigla. Yung isa, alagain. Okay, kung kayo ang tatanungin ko, saan kayo dyan sa tatlo na yan? Tanungin mo nga katabi mo, alin ka dun? Ibulong mo lang, baka marinig ko Ibulong, uy, alin ka dun? Alagad ka ba? Aalanganin ka ba? O alagain ka? Pero kung ikaw ay alagain, it's either bago ka pa lang na mananampalataya, okay lang yon. Pero kapag mga 3 to 5 years ka ng mananampalataya, tapos alagain ka pa rin, questionable na po yon. O kaya naman, bakit tinutukoy na alanganin? It's either yung faith mo ay mababaw pa, ganyan-ganyan pa, pero ito pong dalawa na ito is maari po natin pagdaanan, pero ang payo sa atin ng Panginoon, ang hinahanap niya, maging alagad po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Alagain ka ba? Alanganin ka ba?
o alagad ka na ni Kristo? So yun po yung dapat po nating matutunan. Ano po? So the reason why we evangelize is to bring people to God. So bakit po kailangan nating ipahayag ang Panginoon sa atin po sa mga tao? Kasi gusto nating mailapit sila mismo sa Diyos. Kasi marami pong tao, ano po, if you truly love Jesus, you'll tell people about Him. Di ba po? Ano po, kapag totoong mahal mo ang Panginoong Jesus, sasabihin mo sa mga tao kung sino siya. Naunawaan po ba natin ito mga kapatid? Kasi kung totoong mahal mo si Jesus, sasabihin mo sa mga tao kung sino siya. Bakit? At ano yung ginawa ng Panginoong Jesus sa buhay mo? Bakit maraming tao hindi maibahagi si Jesus sa iba? Kasi in the first place, maaring hindi pa totoong kilala si Kristo sa personal na buhay po nila. Challenging po to sa bawat isa sa atin. Pero ito po yung isa po sa dapat maunawaan natin. Many Christians, they are just linking them to church. Yung iba naman po ay nililink lang sa kanilang pastor. Example, uy, pumunta kayo dun sa church namin, maganda doon, malamig doon, kulay dilaw yung bangko namin. Tapos, pag mahaba na yung sermon ni pastor, pwede kang matulog doon. Diba? Yung iba, ganun mag-link ng tao sa Panginoon eh. Ano mo, ay okay doon. Tapos, pagkatapos nun, maiksi lang yung sermon, madaling kantahan. 1 hour lang, uuwi na agad tayo. Yung iba, ganun lang mag-link ng tao sa church. Pero yung iba naman, naglilink sila, ay, pumunta kayo doon, pogi yung pastor namin. joke lang. Baka matamaan ako dito ng ano. Diba yung iba, ganun eh. Pumunta kayo doon, batang-bata yung pastor namin. Pumunta kayo doon, ang cute ng pastor namin. Diba? Mostly, ganun eh. Pero yung iba naman, nililink nila yung maraming tao, uy, pumunta kayo doon, sasamahan ko kayo. Hindi naman po ito masama. Ulitin ko mga kapatid ito, paglilink sa church, paglilink sa inyong mga manggagawa, kung mismo paglilink sa atin, personally, hindi po ito masama. Pero tandaan po natin, this could be our starting point. Just the starting point. Because our ultimate goal is to link them to Christ. Tama po ba? Kasi maraming tao, nalink lang dun sa life group leader, nung nawala yung life group leader, nawala na rin siya. Bakit po? Kasi nalink naman talaga. Naturuan sila, na-disciple sila, ay wala yung leader namin, di muna kami sisimba ngayon. Bakit? Nalink lang dun sa life group leader, pero hindi mismo sa Panginoon. What if loobin ng God? Hindi naman po sa hinihiling nangyari, bumalik tayo dun sa part na nandun lang tayo sa garahe, mainit, sobrang ganon. Ang tanong ko ay, magsisimba ka pa rin ba? Magpapatuloy ka pa rin ba? Doon po matitest eh. Kung talagang nalink ka lang sa church dahil maganda yung church, o nalink ka lang doon sa pastor dahil magaling magturo, o kaya naman nalink ka lang doon dahil magaling yung life group leader mo mga kapatid, hindi po yun yung ultimate goal natin. Ang ultimate goal natin, bakit tayo nagkakatipon-tipon, linggo-linggo, araw-araw, bakit po may mga life group tayong ginagawa? Gusto natin na ang bawat isa ay makilala ang Panginoong Jesus individually. Amen po ba? So mga kapatid, nawa po sa umaga pong ito, maging malalim po sa atin ang ginawa po ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Next nga po. Hindi po nag-next. Ayan. Pakibasa nga po ng mga gising pa. 1, 2, 3, go. Ayan. Mga kapatid, ito po yung pinaka-ultimate goal natin eh. Nung makilala nila ang Panginoong Jesus at paano nila makikilala ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng ating mga buhay, paliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao. Ano po yung tinutukoy na paliwanagin ng inyong ilaw? Ito po ay yung mag-reflect yung buhay natin na binago at patuloy na binabago ng Diyos para makita ng mga taong walang pagkakakilala sa Diyos na may pagkakaiba pala. Tama po ba? Kapag tinitingnan po ba kayo ng mga tao sa labas, may pagbabago po kaya sa buhay natin? Dati pa rin naman yan, nagsisimba lang yung tuwing linggo. Hallelujah lang yun doon ng hallelujah. Ang bait niyan, pag linggo. Pero pag Lunes, iba na yan. Yan na yung naku po,
Baka po yung mga kapitbahay natin, ganun po yung sinasabi sa atin. Mga kapatid, ang paalala sa atin ng Panginoon, paliwanagin ninyo ang inyong mga ilaw sa harap ng mga tao. Tama po ba? Kasi kapag ang isang ilaw ay hindi na nagbibigay ng liwanag sa iba, yung purpose ng ilaw ay hindi na naaabot. Katulad ng isang asin, kapag ang isang asin ay wala ng alat, wala na po yung layunin niya. Hindi na siya makapagbibigay ng lasa doon sa niluluto. Ganon din po tayo mga mananampalataya. I-check po natin yung ating mga sarili. Lord, bakit po kaya hindi na nagiging impactful yung buhay ko sa iba? Baka po mga kapatid, hindi ka na nagiging ilaw o kaya hindi ka na malapit sa ilaw na source ng liwanag na dapat makita ng iba. At sa ating pong pagtatapos, ito po yung dalawa po nating punto. Paano tayo makapaglalapit ng tao sa ating Panginoon? Number 1, iugnay muna sila sa isang tagasunod ni Kristo. Yung pangalawa po nating punto, iugnay sila ng husto kay Kristo. 2 punto lang po ito, pero mga kapatid, maaring marami pa tayong way. Pero sa ating pong text na pinag-aralan, ito lang po muna yung makikita natin doon, na we can ultimately link people to Christ. Kapag only a life that reflects Christ will ultimately, give, only a life that reflects Christ can draw people effectively to Christ. At sa ating pong pagtatapos ay gusto ko pong maging malinaw po sa atin ang ating pong pinag-aralan. Ito po ay picture ni Mahatma Gandhi. Okay? So ito po ang aking conclusion part. Si Mahatma Gandhi ay isa pong kilalang leader ng India na naging instrumento sa paglaya ng kanilang bansa mula po sa pananakop ng mga Briton. Sa pamamagitan ng mapayapang paraan, bilang isang Hindu, nagkaroon siya ng malalim na interes sa iba't ibang relihiyon, kabilang na ang Kristyanismo. Minsan habang nag-aaral si Mahatma Gandhi sa South Africa, naakit siya sa mga turo ng Panginoong Hesus, lalo na sa Sermon on the Mount sa Matthew chapter 5 to 7. Sa kanyang pag-aaral ng Biblia, nakita niya ang kagandahan ng mga aral ni Kristo, ang pagmamahal sa kaaway, ang pagpapakumbaba at ang katarungan para sa may hirap. Dahil dito, naisip niyang pumunta sa isang Kristiyanong simbahan upang dumalo sa pagsamba at mas makilala pa si Kristo. Ibig sabihin po, nagkaroon ng desire si Mahatma Gandhi na dumalo sa isa pong Christian church. Siya ay hinarang, ngunit pagpasok niya sa simbahan, siya ay hinarang at hindi pinapasok ng isang usher. Di pa ako galit sa mga usher po natin. Ito po yung nangyari kay Mahatma Gandhi. Pagpasok niya dun sa church, hinarang siya ng mga usher ng church na yon. At ano po yung kanyang sinabi? Ano po yung sinabi ng mga usher kay Mahatma Gandhi? Sinabi, ang simbahan na ito ay para lamang sa mga puti. Pumunta ka sa simbahan ng mga katulad mo. So, ibig sabihin po, yung usher, yung usher na dapat magwi-welcome kay Mahatma Gandhi dun sa Christian church, siya pa mismo yung naghadlang para kay Mahatma Gandhi na makilala ang Panginoon. At alam niyo po ba, nadurog ang puso ni Gandhi, dito niya napagtanto na bagamat maganda ang turo ni Kristo, maraming Kristiyano ay hindi isinasabuhay ang mga ito. Lalo na pagdating sa pagmamahal, pagtanggap at pagkakapantay-pantay. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili na sikat na pahayag, mahal ko si Kristo, ngunit hindi ko gusto ang inyong mga Kristiyano, sapagkat ang inyong mga Kristiyano ay hindi katulad ni Kristo. Dito po natin makikita na mga kapatid, na kahit po pala anong tingin natin sa sarili natin na tayo ay matuwid, pero hindi po nakikita ng maraming tao na talagang si Kristo ang naghahari po sa atin, wala pong impact yung buhay po natin. At dito po sinabi nga ni Mahatma Gandhi, I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Diba? Napakasakit po nun eh. Example na lamang po at yun po yung panalangin ko na huwag sanang mangyari sa atin dito na lahat po ng tao ay welcome sa iglesyang ito. Tama po ba?
At nawa po, ang bawat isa po, even you are a first-timer, maramdaman mo na welcome ka po dito. At nawa po mga kapatid, wag po nawa nating maranasan o maiparamdam sa iba na yung naramdaman ni Mahatma Gandhi. Na may desire siyang makilala si Kristo, pero yung mga nagsasabing may Kristo sila sa buhay, hindi naman totoong nakikita. Ulitin ko po yung kanyang sinabi, mahal ko si Kristo, ngunit hindi ko gusto ang inyong mga Kristiyano, sapagkat ang inyong mga Kristiyano ay hindi katulad ni Kristo. Ang tunay na problema para kay Gandhi ay hindi si Jesus, kundi ang mga Kristiyanong hindi namumuhay ayon sa kanyang mga turo. Ito'y paalala sa ating lahat na ang ating buhay bilang Kristiyano ay dapat sumalasalamin kay Kristo dahil maraming tao ang nakakakilala sa Kanya batay sa kung paano tayo namumuhay. Nawa po mga kapatid, sa umaga po na ito, naging malalim po sa bawat isa po sa atin na ang isang tunay na tao na makapaglalapit din ng tao sa Panginoon ay yung buhay ng isang tao na nagre-reflect sa Kanya, si Kristo. Nawa po sa umaga po na ito, huwag po tayo maging katulad ng naranasan ni Mahatma Gandhi na hindi niya nagustuhan ang Kristyanismo. Gusto niya si Kristo, pero hindi niya nagustuhan ang Kristyanismo dahil sa mga taong nagsasabing sila'y Kristiyano, pero hindi naman sila tunay na sumusunod kay Kristo. At sa umaga po na ito, nawa po, sandali po tayong manalangin sa oras po na ito. Panginoong Jesus, sa oras po na ito, totoo po yung sinabi mo sa iyong mga salita, na go therefore and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey all I have commanded you. Lord, sa umaga po na ito, nilinaw mo po sa amin ang mga bagay na kailangan po naming dapat gawin bilang iyo pong mga alagad. Tinuruan mo po kami kung paano makapaglalapit ng mga tao sa iyo. Una ay ang iugnay sila sa mga taong sumusunod po sa iyo. Pero hindi po doon nagtatapos. Ay yung pinakahuli po naming punto ang nagpapaalaala sa amin. Ang aming ultimate goal, kaya kami naging Kristiyano, ay para makapag-akay din ng mga tao para makilala ka rin po nila, O Diyos. Lord, dalangin ko po sa umagang ito. Ilagay mo po sa puso ng bawat isa na maaring abala kami sa maraming bagay, abala kami sa iba't iba naming gawain. Pero ang pinaka-ultimate na dapat po namin ginagawa, O Diyos, ay yung amin pong buhay ay mag-reflect sa iba kung sino ka po, O Diyos, sa amin. Dalangin ko rin po sa umagang ito, O Diyos, ang kapangyarihan po ng iyo pong pagkilos sa amin at ang mga patuloy mo pong pagbabago na ginagawa sa amin. Ito po ay maging simula upang Lord, makita ka po ng iba sa amin. Paano kami magsalita, paano kami kumilos, paano kami gumawa, Panginoon, dalangin ko po. Maranasan po namin pare-pareho ang ginawa mo pong pagliligtas sa amin. At nawa po, Lord, marami pa pong tao na wala pang pagkakakilala sa iyo. At maaring hindi po namin maisip o lagi namin kinakarga sa isip namin, Panginoon, na may bukas pa, may pagkakataon pa naman para bahaginan sila. Pero what if this is their last day? Kaya po, Lord, dalangin ko po, give us boldness to share your gospel. Give us boldness, Panginoon, to preach who you are in our lives. At alam po namin na mapapahamak ang isang taong wala pong tunay na pagkakakilala po sa iyo. Kaya po sa umagang ito, Lord, help us to link people, draw near to you, Panginoon. Mapalapit po sila sa iyo. Hindi lamang po mapalapit sa life group leader, hindi lang mapalapit sa church na ito, hindi lamang mapalapit sa kanilang mga manggagawa, kundi mismo ang bawat isa po sa amin,
mapalapit ang aming buhay sa iyo dahil ito po yung pinaka-ultimate na goal po namin, Lord. Magkaroon ng malalim at personal na relasyon po sa iyo. Kaya po sa umaga pong ito, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin at hawa po, ano po ang aming napakinggan ay amin pong isabuhay. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.